Ako si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Realonda. Francisco! Hindi ko kakayanin to! Hindi ko kakayanin to! Malapit tulog ka sa bata! Dura, kayanin mo! Hindi ko lang ako sa iyong tabi. Kayanin mo si Dura! Dora, kayanin mo! Malapit tulog ka sa bata! Kayanin mo yan, Dura! Ah! Dora, lalaki ang anak. Si Dura, ito na ang ating anak. Anak ko. Tatawagin natin siyang Jesus. Sudura, Francisco, ingatan niyo ang batang yan sapagkat nakikita ko magiging matalino, matapang at may pagtatanggol niya ang marami. Gracias, Padre. Sa aking murang edad, ibinulat na ako ng aking mga magulang bilang isang relihiyoso, matapat at mapagmahal sa may likha sa atin. Sa katunayan, isa sa aking karanasan sa aking kabataan ay ang pagsasagawa ng sabay-sabay na pagdarasal kasama ng aking buong sabahayan. Sa akin ding kabataan, minsan ding naikwento ng aking mahal na ina ang tungkol sa isang gamo-gamo na naakit sa liwanag ng apoy. Pepe, yun bang nalaman ng isang pabula ng isang batang gamo-gamo na naakit sa liwanag ng apoy sa lampara? Hindi po, Inay. O sige, ikukwento ko sa iyo, mahal kong anak. May isang batang gamo-gamo ang paligid-ligid sa isang lampara. Sinabihan siya ng inang gamo-gamo na huwag siyang lalapit sa lampara dahil masusunog ang kanyang pakpak. Dahil sa katigasan ng kanyang ulo, ang batang gamo-gamo ay hindi nakinig sa kanyang ina at lumapit siya sa isang lampara at unti-unting nasunog ang kanyang pakpak at namatay ang batang gamo-gamo. Gayon po ba, Inay? Oo, Pepe, kaya ikaw, huwag kang matigas ang iyong ulo at huwag tutulad sa isang batang gamo-gamo. Pero Inay, ako po ay isang bata at matapang. Bakit ko po pipigilan ang aking sarili sa aking mga kagustuhan? Gaya ng batang gamo-gamo, siya po ay naakit sa apoy ng lampara, kaya siya ay namatay. Kaya kung kinakailangan ko po ng kasagutan sa aking mga katanungan, kailangan ko pong mamatay gaya ng batang gamo-gamo. Dahil sa kwentong iyon ay nagkaroon ako ng isang isipan na naging inspirasyon ko hanggang sa kasalukuyan. Sa bawat araw na lumilipas, mula noong namatay ang aking guro na si Maestro Monroy, napagdesisyonan ng aking tatang na ako ay kinakailangan ng pumasok sa paaralan. Unang araw ko pa lamang sa binyan ay nagsimula na agad ang aming klase sa pangunguna ng aming guro na si Maestro Justiniano Aquino Cruz. Maliit ka na lang, bata. Maliit pa ang iyong kaalaman. Sa binyan ay naranasan ko ang mga bagay na hindi ko sadyang nararanasan sa aming tahanan. Di bali ng bangus kaysa naman sa'yo. May ting na nga, maliit pa nga lang. Tunggog, Kabilang narito ang pagmamalo sa mga estudyante na may kasalanan o may ginawang hindi Sino po tama. ang nagsimula, Ama? Bagamat ako ay halos araw-araw kinuputya ng aking mga kamag-aral at madalas na pinapalo ng aking guro, ay nagawa ko pa ding makapag-aral at mangibabaw sa lahat ng mag-aaral sa binyan sa pang-akademiko. Sa aking murang edad, nasaksiyan ko na ang pagmamalupit at pang-aalipusta ng mga Kastila sa mga Pilipino. Gaya na lamang ng pagbitay sa 3 pari na pinagbintangan sa kasalanang hindi naman nila talaga ginawa. Kayo! Sino gustong sumunod sa Isinama kanila? ako noon ng aking kapatid na si Pasiano.
Roon ko nakita ang sobrang paghihinagpis niya dahil naging malapit siya sa isa sa mga pari, si Padre Jose Burgos. Matapos ang karumal-dumal na pagpatay at pagbitay sa 3 paring martir, hinagpis at matinding kalungkutan ang natamo sa aking puso at isipan, sapagkat ang aking ding mahal na ina ay nasangkot siya sa kasalanang ibinibintang sa kanya na di umano'y kasama raw siya sa planong paglason sa kanyang hipag na asawa ng aking tiyo Jose Alberto. Mga taksil! Sudora! Kinuha ko naman lahat para maging mabuting asawa sa'yo! Wala akong ginagawang masama! Anong wala? O Alberto, anong dahilan at naparito ka? Nalaman kong may kinakasama ang aking asawa. Ngayon may plano akong iwanan siya. Ano? Hindi yan maaari, Alberto. Naiisip mo ba kung ano ang sasabihin ng ibang tao? Hindi maaaring pag-usapan tayo ng buong bayan. Huwag mong hayaang masisira ang pangalang ipinamana sa atin ng ating mga ninuno. Bilang iyong kadugo, mas pipiliin ko na lang makinig sa iyo at magparaya na lamang. Ito na ang sabaw, Chidora. Inumin mo habang mainit pa. Totoo ba ang nangyari, Chidora? Ano nangyari sa Chidora? Tulong! 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 Ano nangyari sa'yo, Chidora? Anong pinagsasabi mo? Yung tinikman ko ang sabaw, biglang sumakit yung tiyan. Hindi ko nilagyan ng lason ang sabaw. Anong nangyari sa'yo? Tulong! Ano ba yung nagsasabi mo, Chidora? Ano nangyayari dyan? Balak ni Don Chidora na lasunin ako! Tulungan niyo ako! Anong pinagsasabi ni Chidora? Hindi ko Walang yung tawad nagagawa! ng pinapalabas sa aming tahanan. Kasama ng mga gwardiya sibil, naglakad ang aking kawawang ina mula Calamba hanggang Santa Cruz. Walang awa siyang pinahihirapan habang naglalakad. Napiid siya sa kulungan ng probinsya ng higit sa 2 taon. Pepe! Nay! Wala na tayo magagawa! Okay lang yan! Napapakalas sapagkat maliit ang kita ng ating amin ngayon. Huwag kang mag-alala. Magagawa lang natin ang inyong paraan. Ano ba pagkakuhan yun? Mga ginawa natin, naparito kayo. Ano ang sadya? Matagal na kayo hindi nakakabayad ng inyong mga upa. Ipagpatawad ko sapagkat wala makakang pera. Usapan para ibayad sa inyo. Hindi maaari. Oh, andito lang pala. Oo, maawa ka! Hindi, Hindi ka bayad namin yan para sa gamot ng aming nanay. hindi pwede. Kulang pa nga ito para sa pambayad ng upa ninyo. Wala kami Hindi. yun! Kunin namin ito. Hindi! Gandon! Ang lalampan niyo! Bilis! Bilisan niyo! Bilisan! Dali! Mga kakaiba! Dali! Bilis! Mamamubo kayo sa akin nila! Awa rito, ano ka rito? Dapat yun.
Ingat ka doon, aking kapatid. Ako na ang bahala sa ating mga magulang. Sige, maraming salamat. Ako ay nag-aral sa Ateneo de Manila sa edad na 11 anyos. At nag-aral din ako sa Universidad ng Santo Tomas. Ngunit napagpasyahan ko na ipagpatuloy ang aking pag-aaral sa Espanya upang lumawak pa ang aking kaalaman at para matuto kung paano gamutin ang lumalalang sakit sa mata ng aking ina. Noong ako'y pumunta sa Espanya, ako ay naglakbay pa sa ibang bansa upang matuto sa kanilang kultura at kung paano ako makakatulong sa aking bayan. Noong ako'y 16 na taong gulang ay nagsimula akong umibig at mahigit 9 na babae ang nagpatibok ng aking puso. Ngunit si Josephine Bracken ang aking naging asawa. Habang ako'y nasa ibang bansa, sinulat ko ang No Limit Tangere. Ito ay nobela na nagpapakita sa totoong kinalalagyan ng Pilipinas sa panahon ng mga Kastila. Sa tulong ng aking kaibigan na si Maximo Viola, ay nailimbag namin ang No Limit Tangere sa Berlin noong Marso 1887. Ako ay nagdesisyon na sumulat pa ng pangalawang nobela. Ito ay ang El Filibusterismo. Ito ay nobela na nagpapakita ng mapait, masalimuot at masakit na pangyayari na dinanas ng mga Pilipino. Ang nobelang ito ay nailimbag ko sa Ghent noong Setyembre 18, 1891.
Ilang araw lang ang lumipas nang makabalik ako mula sa Europa. Ipinatawag ako ni Gobernador General Terrero upang pag-usapan ang ukol sa Noli at nilalaman nito. Buenos dias. Alam mo naman siguro ang balita patungkol sa iyo. Delikado ang buhay mo. Kung kaya't nais kong lipanin mo ang Pilipinas sa lalong madaling panahon. Ayoko makita kong mamatay sa kamay ng mga kayo. Pero wala akong nakikita masama sa aking mga naglibag. Ako man, wala ako nakikita masama sa isang bilat mo. Sadyang mainit ng talaga ang natalila sa iyo. Pero kung yan ang iyong nais, ako yung isang sa lalong madaling panahon. Idati kay Diyos na sa iyo. Gracias. Nang ako'y makabalik sa Maynila, minarapat kong magpatawag ng isang pulong upang bumuo ng isang samahan na tinawag na La Liga Filipina. Akong nakatanggap ng sulat mula kay Gobernador General Despujol, kaya naman ako'y agad na nagtungo sa kanya. Pwede class. I found this letter inside the pillowcase of your sister, Mrs. Paulus Friday. She was against the Dominican friars. Another door that came from. When we are in Manila, that is because to enrich our land that is not ours. Do not deny it. But that is not true. Silence! You will be escorted by my nephew Ramon to Fort Santiago. Take him! Kailangan nating iligtas si Susi Rizal! Mabuhay si Susi Rizal! Mabuhay! Mabuhay si Susi Rizal! Mabuhay! Tumahimik ang lahat. Masyadong mahigpit ang pagbabantay ng mga Kastila kay Pepe. Hindi madaling gawin ang nais niyo. Handa kami ibuhay sa aming buhay para kay Susi Rizal! Mabuhay si Susi Rizal! Mabuhay! Mabuhay si Susi Rizal! Mabuhay! Nais kong ipakita sa mga nag-aalis ng karapatan sa mga tao na mahalin ang bayan.
na kapag alam natin kung paano isakripisyo ang ating sarili para sa ating mga tungkulin at paniniwala, hindi mahalaga ang kamatayan kung ang isang tao ay mamamatay para sa kanyang lupang sinilangan. Konsong matamis! Death to all traitors! Viva España! Viva! Viva! Viva España!